Yun, so welcome sa ating weekend charting at pag-usapan natin yung inyong mga stock requests. So ito na ang inyong mga requested stocks. Okay, so part 1 is MBT, TEL, URCJGS, and Plus. Okay, so simulan natin para makarami tayo. No? So MBT number 1. Okay, close natin yan and let's move here sa Vesta MBT. Yun na. Yun yung sinasabi natin, no? Anyway, nagpaalala naman tayo sa Discord na MBT should be sell sa resistance 74 to 75. Okay? Mabot ba doon? Oo, ayun, no? 70. I think ako nakabenta ako ng 74.95 yan. Hindi ko na sinaktong 75 syempre dahil medyo may kalaban doon, no? Pero nevertheless, may dividends pa rin naman na 3.5. So, kung bumagsak man yan dyan, paid ka pa rin, no? 3.5. Yun. Doon talaga ang bentahan nun. Okay. And besides, dividends niya is okay pa rin naman yan dahil mayroon naman siyang triple R cut, no? Natatamaan. At kasama syempre siya dun sa makikinabang ng triple R cut. No? Difference lang is yun, pagdating ng X date which malapit na 1, 2, 3, so mayroon ka na lang 2 days, March 5 for X date, so 3 and 4 na lang at i-gap down ulit siya. Okay, so anyway, dahil gap down yan, most likely bounce yan sa Monday at kung gusto mo pa talaga yan, edi buy kayo sa X date kasi babagsak yan. Pero ang next na payment niyan, tagal pa. August, tapos 2% lang yun. So, most likely tapos na yung play for MBT for short term, no? Pero kung long term ka, okay pa rin naman siya. Nga lang, still downtrend. At kung long term ka, magiging masaya ka pag binasag yan. Pag hindi binasag yan, syempre hindi tayo dyan happy dahil mukhang pabagsak. Okay? Pabagsak pa. Okay, next. Next is MBT dito. Ayan, so MBT still all buys, 4% dividends. Actually, 6 yan plus special. Target price niya talaga is 86 pesos, no? Which is 86% or 20% upside. 86 dun pa. Nga lang, hindi agad yun mararating ng bukas agad, no? Matagal pa. Anyway, pag gusto mong long term to, dapat maka-breakout siya sa 75, no? Okay naman, banks. Okay lang din. Nga lang, dahil tapos na yung play, I think baka ito'y umapak ng mga sukatin natin. 350, halimbawa hindi dyan umalis, no? Yun, mga dyan, no? Mga 68. So, pwedeng mag-double bottom yan dito. Dyan ang abangan. Dyan. 66 para safe. At huwag kalimutan na downtrend yan kaya pwedeng umapak yan ng hanggang 64. Dun. Kaya kung meron pa kayong hawak, ibantayan yung mabuti. Okay? Hindi forever na packet yan. Next is TEL. Yun. TEL is also sold down nung last rebalancing. Actually, this is a good opportunity to enter TEL dun sa mga naiwan, no? You know. Mukha lang siyang basag, pero actually ano yan? Itong kanyang head and shoulder. Testing yan dun sa shoulder. Dito. You know. Testing yan dun. Lumampas lang kasi na overdone, pero okay pa rin. Plus may dips na rin siya, no? 3.48. Ang next niya is March, August na ulit. Okay? March, August. Okay. Twice, ano lang pala siya mag-declare. Twice a year. So, August na ulit ang kasunod. Kung nakabili kayo, edi congrats, no? Pwede kayo makabenta dyan kahit dito. Magkaano yun? 1,360. Okay?
Fortel all buy 7% dips kasi nga 3.5%. Malaki pa nga. And then target price mo dyan is 1767. Yan talaga ang kanyang target price. And PE niya, price to book, still cheap. Para malito. Okay, tama yan. Tama. PE. Ang naisip ko si MBT. MBT is still cheap din. Like Tel. Sobrang cheap. So, yun lang. Okay yan. Okay yan si Tel. Defensive plus may Maya pa. Okay. Next is URC. Yun. URC me. You can see me. Kala ko yun na yung candle. Hindi masyadong na-sell down. Pero actually, that's a good news, no? Kasi dinilit siya sa MSCI. Pero umakyat. Tapos, nag-correct lang ng konti during sa inclusion. Pero sobrang laki ng volume. Meaning, at that level, maraming gustong bumili kay URC. That's why inabsorb yung seller. Pero okay din kasi during the announcement, I think ito yung announcement. Yun. During the announcement, yun lang, 6% lang. So, pwede pa, no? Pwede. May dividends ba yan? Meron. Hindi pa siya nag-a-announce, no? So, pag nag-announce siya ngayon, o di aabot ka pa. Kaso maliit lang. Pero hindi, malaki na yan. 1.9. 1.9 at saka, dalawang 1.9 sa mga 3.8. So, pag sinukat mo yan, ang 3.8, nasa, 3.8, that's 5.6%. Kung 1.9 ang i-declare niya ngayon, 1.9. So, meron kang around mga 3% dividend yield. Not bad, no? Not bad. Ngayon, goods ba yan? Pangit lang ng earnings. Pero pagdating sa 2025, nag-adjust na rin. So, negative 28 ang inaantay na result niya. So, wala pa naman 2025 earnings. Pero negative. Q1 positive. So, ang total net income niya, revenue, or net income is 12B. Check natin kung makaka-12 siya ngayon. That's 4 plus 2, 6, 7, 7, 8, 8.6, 9, 10, 11, 12, mga 3.5B. Pwede kasi Christmas naman, no? Fourth quarter. Pwede. So, kaya mag-declare ulit ng mga 1.9. Okay. Price in na ba? I think yes. Sa sobrang laki ng binagsak, it's already priced in. Below pandemic na rin yan. Kaya URC, I think, overdone. So, pwede na siya mag-bounce. Tingin ko lang. Okay. Forward PE, 11 times. Historical is 28. So, sobrang cheap na rin yan. Target price is 97. That's 47% upside. 5% yield. Okay na. Next is MBT. JGS yun. Another MSCI stock. So, yun. Same with JGS. Hindi masyadong binentahan. Hindi ba masyado? Mas 5% drop. Mas wild pa tong isang to. Pero, yun nga, ito yung announcement. So, from the announcement, ayun, parang 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 URC din. I think this is also overdone, no? Sobra naman yan. For JGS, kahit sabihin natin nalulugi yung kanyang Petrochem, halos libre na nga yung Petrochem Pero cheap pa rin siya. So, though binaba ang kanyang fair value, no? Fair value na lang niya is around yung natin. Yung iba nag-adjust na may 23 na. That's the lowest adjustment, 23 pesos. So, kung 23 lang ang fair value, maging conservative tayo, still that's 50% upside. And
Earnings niya is 2024 is 27% pero adjusted na yan. This year is 10% lang. Check natin. May dividends din pala to. 1%. Hindi, malaki yan. 0.42. 0.42 kailan? May natin. Kung bumili ka, 0.42. Mga 3%. 2%. Ganun. Ayun, tama. 2% nga. Accumulate buy-buy. Okay din naman ang rating sa kanya. PE niya is 6 times na lang. Historical niya is 87. Sobrang cheap. Huwag lang ma-remove. Pero hindi pa siya ma-remove sa PSE. Okay, so yan lang. Tingin natin, kaya mag-bounce yan. Kahit sabihin na natin mag-bounce siya dito. Hindi 18% to. So let's see. GGS. Next. Plus additional sa MSCI pero binentahan. No? Sa lahat ng additional binentahan, so napansin nyo, bearish ang market kapag ganun. Kapag yung positive is ginawang sell on news. Ganda ng rally, oh. Parang all-time high, then boom, no? Pinatay pa rin. Napaka-volatile ng araw na yun. Ang total volatility niya is, grabe, 15%. Ako, I will not touch. Actually, last play ko dito, matagal na. No? At hindi ko na nila to uli. Okay? Maraming good news. Pero kung lahat ng tao nandyan, Delix na yan. Kaya ganyan na kalala. You know? Delix na. Dapat ma-hold tong level na to. No? Pag hindi, dito na yan sa 30. So, yun. Yun lang sa akin. Plus, sobrang kasing ganda ng earnings niya. Pero sobrang laki na ng inakit niya. So, I think dapat magpahinga muna itong isa to. Yun, buy ratings. Tatlo, may strong buy pa. 2% dividends. Target price is highest niya is 34. PE negative. Negative na. Check nga natin. Hindi. PE niya is 8.9. So, at that level, mura pa. That lang maganda ang earnings niya ngayon. Okay? So, anyway, final verdict 4 plus is no touch. Unless umapak dito sa 29. Baka. Yun. Wala, papasok sa rebalancing to, no? Pero kahit pa, yung galaw na yan. Yun na yun. Addition na yun sa rebalancing. Unless bumagsak nga, baka maging attractive pa sa mata natin, no? Yun, tapos na pala tayo sa part 1. Thanks for watching. And anyway, kung hindi pa kayo member ng ating FB group, so join us para maka-join sa poll. Plus, mag-join na rin kayo dito sa ating bagong course. No? Actually, this is not new. This is yung lagi nating ino-offer, which is the Advanced Fundamental Trading Course set. So, kung gusto yung maglaro sa rebalancing plays at kumita, gaya nun, plus GGS, URC, let's see kung kikita. I think kikita naman kasi bumili tayo last Friday. Actually, nabili ko last Friday is yun, yung dalawa, JGS, URC, and BPI. Tingnan natin kung kikita tayo dyan. No? I think mga 80% gain yan sa Monday. So, kung gusto nyo makisabay at maglaro, yan. Dito yan sa 7th or 8th lesson natin. So, pang 8 lang yun. At so on, napakarami pa. No? At makakasama namin kayo sa Discord support group. So, pwedeng mag-chat doon, magtanong at magkwentuhan habang nagtitrade. So, to enroll, just message us or message our Facebook group. Or pwede rin dito sa aking Facebook group or Facebook profile. Yan. Pwede rin niyo ako i-messenger dyan. Okay? So, yun lang. Thanks for watching at kita-kits part 2.